So ito na nga ang naganap. Kanina nag-post ako nitong itong balita na to na hindi ko in-expect na magre-react ang mga DBS dito. Kasi for me, it's balita eh. It's good news. So I was expecting na mas maraming matutuwa sa ganitong klaseng balita. Kaso, kabaligtaran yung nangyari. Ito yung pinost ko kanina. Sa GMA yung nilagay ko eh, hindi yung dito sa hindi yung dito sa Inquirer. Pero ito kasi yung laman. Ito yung laman. Ang sabi, President's foreign trips have produced over 200,000 jobs. Yan ang sinabi ng palasyo. First things first. First things first, mga kotsero. Congratulations sa ating administration. Diba? First things first. Congratulations if we were able to produce 200,000 jobs. So palakpakan natin. Napakahirap niyan, guys. So basahin natin yung balita. Ito. Okay, wait. Ayos. Yan, medyo nasa gitna na ako. Okay. Ito sabi, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s trips have resulted in the generation of more than 200,000 job opportunities. Ito yung numero na ibinigay ng Malacanang. Okay. So President Ferdinand R. Marcos Jr. has brought home not only billions of pesos worth of investment pledges in the Philippines. So ito yung mga hindi pa natutuloy. Pag sinabing investment pledge, ito yung mga pa lang, kumbaga minamasahe pa kung matutuloy. Yan yung mga investment pledges. Pero itong 200,000 job opportunities na to, ito na yung tumatakbo. Ito na yun. Ito na yung tumatakbo na trabaho, 200,000. Sabi, following reports of the President's Travel Fund rising to 58% in November sa next year na GAA. Tumaas kasi yung budget ng travel expenses. The palace cited data from DTI. Sabi, ito daw yung breakdown ng trabaho na nabuo. Indonesia, September 4 to 6. Ito yung last year, 2022. 7,100 jobs. Sa Singapore, 14,000 plus jobs, 15,000. New York, 98,000 jobs. Sa Thailand, 5,500. Belgium, 6,500 more or less. Tapos sa Netherlands, 730 jobs. Ito yung parang, alala ko to pumunta nga ng Netherlands ang DTI para mag-market ba. Ganun yung nangyari. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo, mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round-trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan, mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round-trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, so kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kotsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna, mga kotsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang aking promo code, the Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan, mga kotsero, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. 2023, sa China, may pumasok in fairness, may pumasok sa China. In fairness, may pumasok sa China na. Sana hindi pogo. Okay, Japan, 24,000 jobs. US, 6,386 jobs. Iba pa yung US sa dito sa New York, 98,000 to.
Tapos siguro to buong US. Tapos yung, syempre, New York is just the state. Malaysia, 8,365 jobs. Singapore, 450. US ulit, 2,550 jobs ang pumasok. Yan. I mean, Japan pa pala. 15,000, December 15 to 18. Yun. So ito mga kutsero, ongoing na to. Tuloy-tuloy na to, nangyayari na to. Ngayon mga kutsero, hindi ito pledge. These are not pledges. These are actual jobs. Actualized. Bakit? Kasi mga kutsero, meron ka ng more or less 300 billion na actualized investments. Ano ibig sabihin na actualized investments? Ibig sabihin, ito ay nangyayari na, tumatakbo na. Wait nga, ang pangit ng format ng ang pangit ng layout ng ni News 5 kasi itong nasa ilalim sumusunod. Yan. So, yan po ay produkto na ng more or less 300 billion pesos worth of investments. So may pumapasok na. May mga negosyo nang pumapasok sa Pilipinas. It's just that kaya merong ganun, sorry, hindi siya it's just that. Kaya merong 200,000 number na employment. So for example, ito, sabi ng DTI, ayan, the DTI reported that the actualized investments was at 5.28 billion or 294 billion pesos. In an earlier media release, the DTI reported the total amount of consolidated and process investments comprising of 148 projects was pegged at 4 trillion pesos. Alam niyo 4 trillion pesos mga kutsero? Konti na lang, yan na yung national budget ng buong Pilipinas. Oo. Konti na lang, yan na yung national budget ng buong Pilipinas. Renmas, hindi nga pledges. Ang kulit nyo naman eh. Anong mahirap intindihin sa actualized investments? Mahirap pa intindihin ang actualized investments? Maipilit nyo lang gusto nyo eh. Maipilit nyo lang talaga. Ayan o, actualized investments. Oh. Pero meron pang in the works, kumbaga. May tinatrabaho pa. So, as of December 21, the DTI Board of Investment said the largest chunk of actualized, Diyos ko naman, ulitin natin, ayan o, actualized, bakihan natin ulit para naiintindihan. Hindi yan pledge. Actualized, naitayo na, nandiyan na, naikinabang na ang Pilipino dyan, actualized, ayan, actualized, ulit-ulit. Hindi na siya pledge. It's no longer a pledge. Nangyari na siya. Promises are not always meant to be broken. Ayan. Was at 4.089 billion or 227.72 billion pesos for 8 projects. Followed by 790.58 million or 44 billion for 11 other projects, and another 389 million or 22 billion was intended for 9 projects. Alam nyo kay Zero Cycles? Baka nakalimutan nyo kay Zero Cycles. Yung yung electric motorcycle na nagtayo ng planta dyan sa Santa Rosa. Doon pa lang, dami mo nang pwedeng mailagay na tao doon eh. Sabi ng DTI, some of these projects have short gestation periods. Ibig sabihin, maikli lang ang panahon para ma-implement siya. Kaya, and are already fully operational and are already employing full-time Filipinos producing goods or delivering services. Mayroon bang intindihin yan? Hindi naman mahirap intindihin yan. Hindi mahirap intindihin yan. Ganun lang kasimple yun. Tanggapin nyo na lang. Alam nyo ako, ang mindset ko dyan mga kotsero, buti may trabaho na. Alam nyo kasi, sa akin, para sa akin lang naman, kung nagrereklamo ang mga tao sa taas ng bilihin,
Hindi lang dahil yon sa presyo mismo ng bilihin. Isa rin dahilan doon, mga kakonsyero, yung kapasidad ng tao na makabili ng bilihin. For example ako, hindi naman ako yung nag-cheap ng bigas. Sorry. Hindi ako nag-cheap na bigas. Real talk lang. Bakit? Afford ko yung mas mahal eh. So, bakit? Kasi meron akong negosyo, meron akong ganito, meron akong YouTube, meron akong Facebook. So para sa akin, hindi issue sa akin 'yan. Hindi issue sa akin 'yan. Issue 'yan sa mga tao, number 1, na walang trabaho or kulang ang trabaho. So dun issue 'yan. Kaya sa akin, hindi ko maagat yung propaganda na 20 pesos na bigas. Bakit? Hindi naman kasi ako bumibili ng 20 pesos na bigas. Hindi ako bumibili nun, so hindi ako apektado dun. Kung ikaw may disenteng trabaho, napapasweldo ka na maayos, tulad ng ganito, meron 200,000 na trabaho, at isa ka dyan sa 200,000 na yan, kung maganda ang trabaho mo at pinapasahod ka ng maayos, iisipin mo pa ba yung presyo ng bigas? Hindi na masyado. Baka ang bilib mo na yung medyo quality ng konti. Hindi man 60 pesos per kilo, pero siguro mga nasa 50. Diba? Hindi ka magtsatsaga sa 20 pesos. Lang yan. Iba nga dyan makaranas lang ng konting pera, makapagpariban, parang walang bukas eh. Yung mga binibigyan ng yung mga binibigyan ng 4-piece nung pandemic, ano nangyari? Pinangpariban, pinambili ng droga. So yun, mga kotsero. Sa akin, yung marami nagsasabi oo nga, maraming ng trabaho pero mataas pa rin presyo ng bilihin. Ay nako. Kung meron kang maayos sa trabaho at may maayos kang sahod, hindi mo iisipin ang presyo ng bilihin. Di ba? Maraming pera ang Pilipino. Lalo yung mga 4-piece, ay Diyos ko, yung mga indigent, ang dami-daming suportang nakukuha niyan. Nung pandemic, wala akong nakuha ni Singkong Kuseng galing kay FPRRD. Ni Singkong Duling. Yung kapitbahay namin na indigent, ay sunod-sunod. Ngayon, dapat mga kotsero, instead ng binabatikos nyo tong 200,000 jobs na to, dapat matuwa tayong lahat. Regardless kung DDS ka, loyalista ka, dilawan ka, it does not matter. Jobs are jobs. Pag may trabaho, nakakakain. Pag may trabaho, nakakapag-aral. Pag may trabaho, yung anak mo, mayroon kang panggatas. Hindi ko maintindihan yung mindset ng iba. Alam mo, meron mga engot-engot na nag-send sa akin ng link, nagtatanong sa akin, patingin nga ng link kung sino-sino yung mga yan. Alam nyo ang problema dito sa mga DBS na to, yung mga extreme DBS na to, alam nyo problema sa kanila? Maigi pag-argue sila, pero yung argumento nila, dadalhin nila sa extreme, parang ugali nila. Halimbawa, tulad nito, may nagsabi sa akin, patingin nga ng link kung sino yan, at saka kung talagang galing yan sa foreign visits. Alam nga namang kalkalin ko lahat ng job opening sa Monster at saka sa Job Street. At alamin ko kung alin doon yung galing sa BBM admin. Ang hilig nyo humingi ng imposible. Ang hilig nyo sa ganun, imposible. Para lang manalo sa argumento, hihingiin nyo yung mga bagay na imposibleng makuha. Pero simplihan lang natin. Simplihan natin. Sabi, may 200,000 daw na jobs. Okay. Puntahan natin yung labor force survey. Labor force. Ibig sabihin, mga kotsero, ito yung numero na ginagawa ng PSA para matukoy kung ilan ang employed sa unemployed. Okay.
Punta muna tayo sa current, no. Ang current is, ang pinaka-latest is October. Okay? 4.2% unemployment rate. 4.2% unemployment rate. Ibig sabihin, sa lahat ng manggagawa, out of 100% ng manggagawa, yun yung universe mo, yung 100% ng manggagawa, na potential pa lang manggagawa, 4.2% lamang ang walang trabaho. Hindi ba kayo happy niyan? Single digits ang ating unemployment rate. Di ba kayo happy niyan? Kay Digong nga, 5.1%. Best president ever kayo. Ayan, 2019, no? 2019 figures. Unemployment rate is at 5.1%. Happy na kayo niyan, di ba? Best president ever. Ay, balik pa natin, isagad natin sa simula nung umupo si Digong. 2016, 5.4. 2017, 5.7. 2018, 5.3. Ang total unemployment rate ng Pilipinas. Panahon ni Digong yan, ha? 2017, 2016, 2017, 2018, 2019, 5.1. 2020, 10.3%. O sige, patawarin na natin. Merong pandemic, walang problema. Intindihin natin. 2021, saka lang tayo medyo nagbukas ng ekonomiya, understandable, mataas ang ating unemployment rate at 7.8%. 2021, nung bumaba si Digong, 2022, July, nung bumaba siya, ang ating unemployment rate ay nasa 5.2%. Ibig sabihin, yung unemployment rate ni Digong sa kanyang term ay hindi bumababa ng 5% up to 7%. Considering kasama na yung 10% ng pandemic. So mga ganon, 5 to 7%. More or less. Nung bumaba siya nung July. Okay, bumaba ng July si Digong, 5.2. Bongbong Marcos na to, August 2022. Okay, 5.3, mataas pa rin. 5.0, mataas pa rin. Pero may downward trend siya, 4.5, 4.2, 4.3. Ito, tumaas dito. Ano yan mga January, February yata yan. O see? 2023, January, February. Tumaas siya, 4.8, 4.8, 4.7. Ito rin yung panahon na tumaas ang presyo ng sibuyas. Yung 4.8, 4.8, 4.7. Yan din yung panahon na yun. Okay. Tapos, bumaba ng 4.5. April, na-address yung issue. 4.5, 4.3, 4.5, 4.8, 4.4, 4.5, 4.2. Yun ang pinaka-latest, October. So, ibig sabihin, mga Kojero, ang average ni PBBM, simula nung umupo siya noong 2022, is more or less nasa 4 to 5% unemployment rate. Doon nga sa best president ever nyo, happy na kayo sa 5 to 7%. Tapos dito sa 4 to 5%, hindi kayo happy? Anong katangahan yun? Anong katangahan niya? Hindi ko kailangan pakita sa inyo ng link. Ito lang kailangan ko pakita sa inyo. Data ng PSA. At huwag nyo sasabihin bias to kasi ito rin yung parehong grupo na hinawakan ni Digong nung siya ay presidente. Sabihin natin walang pandemic o pre-pandemic. Ito yun deal. 5.4, 5.7, 5.3. So ang average niya sa pre-pandemic is 5%. But again, mga Kojero, that's not the point. You're missing the point. The point is, merong 200,000 jobs. Itong 200,000 na to, hindi na magugutom to. Itong 200,000 na to, may pamilyang makakakain dito. Sa 200,000 na to. Hindi pa ba rin kayo happy doon? Kung hindi man kayo happy para kay PBBM, sana maging happy na lang kayo para sa kababayan nyo, di ba? Kung hindi man kayo happy para kay PBBM, sana maging happy na lang kayo
sa 200,000 na nagkaroon ng trabaho. Yun na lang. Ito yung ano ito yung selfishness na meron tayo ngayon sa politika natin sa Pilipinas. Ito yung selfishness ng mga tao sa politika, sa mundo ng politika ngayon dito sa ating bansa. Nakinabang ang 200,000? Sasabihin nyo? Hindi, fake yan. What the heck? Hindi, ano yan Bongbong Marcos yan, pulboron yan What the heck? May 200,000 na trabaho. Yung pulboron nyo nga, hindi nyo mapatunayan Ito may data galing DTI, may data galing PSA. O yung pulboron nyo, nasaan na? Pulboron nyo, nasaan na? Nag-iintay kaming lahat. Totoo lang. Anong ginagawa? Puro excuses. Sagutin nyo yung akusasyon ko, etc. etc. Why? Ikaw may akusasyon, hindi ka magpatunay. Wala, simple yun. May nag-comment kanina sa isa kong post na I think is worth mentioning para sa akin. I think it's worth mentioning. And this is worth mentioning, mga kotsero. May nagsabi kanina, sabi niya, Coach, marami na palang may trabaho, bakit kailangan pa ng 500 billion for ayuda? Actually, agree ako dun. Bakit pa kailangan ng 500 billion para sa ayuda? I would rather, ako personally, I would rather spend that money into local businesses. Ipa-loan nyo sa mga lokal na negosyante para makapag-expand sila. Ako, I would rather the government have done that kaysa yung ibibigay sa TUPAD, ibibigay sa AIX, etc. etc. Ipa-loan nyo na lang sa mga negosyante dito sa Pilipinas. Yung mga maliliit when we say ipa-loan nyo sa mga negosyante, sa mga maliliit na negosyante. Sa mga micro, medium nga, medyo malaki na yung medium Kasi yung medium, nasa 100 to 300 employees na yung medium Sa maliliit, yung mga below 50 lang yung employees. Yun. Sana doon na lang i-invest. Wag na tayo sa TUPAD, wag na tayo sa AIX. Wala nang pandemic. Hindi na kailangan ng tao yan. Hindi na kailangan ng tao ng dole out. Ang kailangan ng tao ngayon, trabaho. Wag nating turuan ang mga Pilipino na nag-iintay na lang ng abot sa gobyerno. Ganun. Kasi kapag, ang pangit yung mindset ng mga tao, 4-piece ako. Kanina hinatid ko yung father ko sa bahay. Galing kami ng mga errands. Tapos yung kasambahay namin, yung caregiver niya, nanonood ng telenovela sa hapon. Naabutan ko yung linya. Ang sabi dun sa linya, huwag kang mag-alala, poprotektahan ko yung karapatan mo. Ako, abogado yung nagsasalita. Poprotektahan ko yung karapatan mo. Basta, isipin mo lang, ikaw ang biktima dito. Sila ang mali. Ikaw ang biktima. Kailangan makakuha ka sa kanila. Ikaw ang biktima dito. What the heck? Really? You're teaching people na maging biktima? Victim mindset? Kaya pala hindi umaasenso. Biktima ako Ay, wag tayo mag-jeepney modernization. Wag na yan. Ang hirap-hirap, ang mahal-mahal, etc. etc. Kasi hodang walang kwenta na yung mga jeep. Kasi hodang isang uod na lang ang pipirma dyan sa mga makina niyan bago mamatay. Kasi hodang hindi na siya komportable at sobrang lipas na ang sistema ng jeepney system natin sa Pilipinas. Wala tayong pake. Ang importante, may mga biktima. Anak ng tip. Ayaw nyo ng progreso?
Ayaw niyo ng progreso? Hmm. So ano ngayon ang gagawin? Ang gagawin ng mga politiko, may 500 billion na nakatabi para sa dole out. Magbibida-bida ngayon yan. O sige, wag niyong kalimutan, ako nagbigay sa inyo ng 5,000, ako nagbigay sa inyo ng 10,000, ako nagbigay sa inyo ng kung ano. Wag niyong kakalimutan pangalan ko ha, malapit na 2025. Don't forget, ako yung nagbigay ng AIX, ako yung nagbigay ng tupad, etc. etc. What the hell? Sorry, nanggigigil ako dyan kasi wag ako. Alam ko na yung mga drama nyo. Sabi ko nga sa inyo I've seen what is behind the curtain and the wizard is only human. Ay, nako. So kung ako tatanungin, biglang kumalma no? Ang tawag doon, manic depressive. May bipolar disorder. Biglang kumakalma. Yun. So yun. I mean, that's so stupid. Seriously, that's so stupid. That's so stupid. Matutuwa pa sa inyo mga negosyante kapag sila ang tinulungan nyo. Pag ang negosyante, tinulungan nyo na mag-expand ng negosyo, yung negosyo niya, yung 50 ngayon, pwede niyang madoble. 50 empleyado, kayang-kaya niyang gawing 100 yan. Pag nakapag-expand siya. Tapos, hindi ka nag-aaksaya ng pera. Kasi, yung negosyante na yan, unang-una magbabayad ng loan. Niloan mo Pangalawa, magbabayad ng taxes. Yung perang ipinamigay mo, ipinang-loan mo, babalik sa'yo. Pero syempre, alam naman natin mga politiko natin dito, kailangan bida-bida sila. So feeling ko, hindi mawawala yung AIX na yan, hindi mawawala yung tupad na yan. Diba? So yun lang naman yun. Ako, I'm happy na meron ng 200,000 na trabaho. Yung opinion ko sa politiko, it doesn't matter. Ako masaya na lang ako na may 200,000 na Pilipino ngayon na may trabaho. At happy ako na merong 900,000 na Pilipino na naiahon na sa kahirapan. Bihira yan. Bihira yan. So, I hope magpatuloy ito. No? I hope magpatuloy ito in the near future. Para importante kasi talaga yun Yun talaga yung, importante yung mahalaga at ang mahalaga at importante. Anyway, so yun. Anyway, hanggang dito lang muna tayo mga kotsero. Salamat po sa 1,030 nandito ngayon mga kotsero. Bukas na lang din ako mag-shoutout kapag kung kaya ko mag-live bukas. Pero mga kotsero, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jarrett YouTube channel. Okay? At pa-follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next live stream, guys. God bless. God bless you. See you next time. Bye.